Magandang umaga po sa inyo lahat, tanghali man, hapon o gabi. Muli nagbabalik, Brother John, ang Karaoke, Pananampalataya at Katotohanan. At bagamat ako ay nagpapahayag sa Pilipino, sa Tagalog, ay ito ay para din po sa lahat na aking pagpapahayag na salita ng Panginoon. At yung mga Pilipino sa Pilipinas na nakatira, mga Pilipino-American o yung mga dati na nasa Amerika at lumipat sa Pilipinas, at yung mga Filipino-American o mga naglingkod dito sa military government o yung mga veterano. Happy Veterans Day sa inyong lahat, na katulad ko na US veteran din. At alam ko may mga libreng freebies ngayon, yung mga libre na kapag pumunta kayo ng restaurant ay libre yung veteran sa pagkain niya na in-order. Pero sa akin, breakfast ko lang itong croissant. Kamusta na kayo? At ito yung pangatlong bahagi ng aking pinapahayag sa inyo. Nung mga nakaraan ay pinatungkulan ko ang patungkol sa mensahe na si Jesucristo ay Diyos. Sa Biblia ay nagkalat ang mga prophecy sa Kanya nangyari, natupad. At ang Diyos mismo ay nandun sa Panginoong Jesucristo na siya ay magkatawang tao. Yung nature niya ay dalawa. Sa iisang pagkakataong tao niya na ang pangalan ay Yeshua o Jesus. Yung nature ng Panginoong Jesucristo ay nagdwell sa isang partikular na tao, kasi nagkatawang tao siya. Ang divine nature at saka yung human nature. Yung human nature ni Jesus Christ ay sinless. Faultless, sinless, dahil siya ay walang tatay. Hindi niya tatay si Jose. Ang isang tao ay hindi lalabas sa mundo na isang tao maliban na meron siyang tatay. At ang Panginoon Jesucristo ay hindi anak sa tinatawag na biological si Jose. Ang Panginoon Jesucristo ay bumaba dito sa lupa, nagkatawang tao na isang salita, bilang salita ay nagkatawang tao, the Word is God and the Word was God, ay siya ay ipinaglihi sa sinapupunan ng babaeng tinatawag na Maria at inalagaan siya ron. At ang dugo na nasa katawan ng Panginoon ay hindi dugo ni Maria, kundi dugo mismo na sa pamamagitan ng miraculous birth ay nagkaroon ng laman, materya o ang matter, ang Panginoong Jesucristo doon sa sinapupunan niya na yon. At maging ang kanyang physical na katawan ay hindi galing kay Maria, sapagkat ang salita ay nagkatawang tao sa sarili niyang kapangyarihan at kagustuhan, nagkatawang tao. Kaya nung pinanganak ang Panginoong Jesucristo sa sanlibutan ay hindi siya ang itsura ng mga tulad ng mga siblings o yung mga anak talaga ni Jose at ni Maria, ng mga sina James, si Jude, si Joseph, at yung mga ibang mga kapatid pa nila, mga kababaihan. So makikita natin dito na ang sabi ng Biblia na si Jesus Christ ay He made yung tinatawag na alipin, o yung itsura niya ay as a servant o yung lowest servant. Subalit dito makikita natin sa John, pagpapatuloy ko ito, sabi ng John chapter 17 verse 5, Jesus said to the Father, ito sinabi niya sa Ama, "And now Father, glorify me together with yourself, with the glory which I had with you before the world was." Ang binabanggit dito ay yung sinabi ni Apostol John na in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. At yun din ang sinasabi ng Genesis chapter 1, in the beginning God created heaven and earth.
And God said, that's the spoken word, na si Jesus Christ yung word. And then the Spirit of God move over the face of the deep, at yung Espiritu naman dun sa pagkalalang. Makikita natin na meron tatlo na united sa paglalang ng lahat ng bagay. At yung tatlong yon ay tinatawag na the Father, the Word, and the Holy Spirit, na sinasabi ni John din sa mga, sinabi niya sa mga alagad na ang bear witness sa heaven ay 1 John 5:7, for there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one. Nag-iisa lamang as a Godhead, nag-iisa. And isa sa mga Godhead na yon, o yung nasa Godhead, one of them became man, became flesh. John chapter 1 verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us, si Jesus Christ. Kaya meron tayong Pasko. Merong tinatawag na natividad, na the nativity, o yung Feliz Navidad. Dito, ang sabi rito, ang binasa natin, na Jesus said to the Father, now Father, glorify me. Yung salitang glorify na ginamit dito ay, ito ay highest form of worship and praise. Glorify meaning, yun ang ginamit sa pagpapahayag, doxasos. Doxasos, kaya meron tinatawag na doxology. Highest form of worship ang doxasos, na sinasabi ng Romans chapter 8 verse 30. It's already completed, a glorification of full recognized by God. Ito naman, glorify tayo ng Diyos, o meaning fully recognized by God. Edoxasen naman ang binanggit sa atin dito. At epignosken, to know fully, inalam tayo ng Diyos mismo. Kaya iba yung glorification na ginawa ng Ama sa Panginoon Kristo, at iba naman yung glorification sa ating mga nanampalataya sa Panginoon Kristo. Ibig sabihin, kinilala tayo, meron ng kaalaman tayo na tayo ay inaprubahan ng Diyos, o yung tinatawag na dokimos, ang iyon ang ginamit din. Dokimos, approved. Meaning thoroughly tested o approved to God. Approved by God through our Lord Jesus Christ. Tayo naman yon. So dito, subalit yung John 17:5, ang sabi rito, yung Father, ang sabi, na sinabi ng Panginoon, glorify me together with yourself. Yung together with yourself, yung sa sarili mo, luwalatiin mo ako, sabi ng Panginoon Kristo, which the glory which I had with you before the world was. So makikita natin na sa John 13, yung glorification na yon na binabanggit ay doxaso. Doxaso sa Panginoong Kristo sa Greek word, na ginlorify ng God the Father si Jesus Christ. Doxaso. In short, the Father worshiped the Son. Whether we like it or not, that's what the Bible says. The Father worship the Son, even though Jesus Christ, He worshiped the Father, because there are only one God, but eternally exists in three persons. So dito sa John chapter 13 verse 31, Jesus said, now the Son of Man si Jesus Christ yun, as man, Son of Man. Makikita natin sa pagiging Son of Man niya, He dwells the tinatawag na divine nature, and at the same time, it dwells the human nature ng Panginoon, which is human nature na faultless, sinless. So makikita natin nandun yun, nagdodwell yun sa katawan ng Panginoon na siyang Word na became flesh. Nagdodwell together ang divinity and yung tinatawag na human nature o yung humanity. So makikita natin doon na Jesus Christ, sometimes He switch on and off. If He wants to use His divinity, He can do it. If He wants
being a human, He can do it. Kaya yung mga himala na ginagawa niya, paglakad niya sa ibabaw ng tubig, at yung namuli siya nga buhay sa sarili niya, binuhay siya ng sarili niya. Yung kanyang divinity, at yung Holy Spirit din binuhay siya at yung Ama, ang sabi ng Biblia. Ibig sabihin, nung ang Panginoon sa Kristo ay nakapako sa krus, yung divinity ng Panginoon ay wala doon sa katawan na yun, kundi yung humanity, yung human nature niya. Kaya tumawag siya, Father, Father, why thou hast forsaken me? Yung hindi ginamit ng Panginoon, yung tinatawag na kanyang divine nature. Bakit kanyo? Doon pa lang sa Gethsemane. Naalala niyo, nag-pray siya ng gusto. Sabi niya, let your will be done, not my will. Hindi na siya Diyos doon. Hindi niya na ginamit yung divinity niya. He totally surrendered yung authority niya na yon. Sa mga hindi nakakaalam ng kasaysayan ng nangyari sa Gethsemane, kaya nga bumaba yung mga anghel, di ba? Pinalakas ang loob niya, yung isang anghel pinalakas. Ibig sabihin, sa isang utos mo lang, Panginoong Hesus, ay kami na bahala. Ibig sabihin, kung ayaw mong mamatay, it's okay. If you want to die, yung kalooban ng Diyos, ang Ama para sa mga tao, it's okay too. Parang ganun ang usapan nila. Doon pala sa Gethsemane, nung nanalangin siya na pumapatak na yung pawis niya, na animoy patak ng dugo, may kahalong dugo, that's where His divinity left. Doon sa body niya. So, ang nagdodwell na lang sa kanya ay yung kanyang human side, yung human nature niya mismo. Kaya nung hinuli siya ay hindi na siya pumalag. Subalit, merong isang nangyari. Naalala nyo, si Pedro ay nanaga. Nanaga siya. Subalit yung tenga ay binalik ng Panginoon doon sa ulo ni Malcolm at gumaling. That was the last miracle. Ngayon, bakit nangyari ulit yun? Sapagkat makikita natin na for the last time, ginamit niya yung kanyang power to heal dahil ang Diyos lang nagpapagaling. Pero yung power to heal na yon ay dahil wala nga namang pananampalatay si Malcolm, di ba? Isa sa mga humuli. Ay, nung sa Gethsemane, makikita natin na yung patak ng dugo na yun, yung spirit, yung kanyang divine nature na kapag nasa kanya yun, kasi hindi siya mapapako, hindi siya mahuhuli, at hindi siya mamamatay, at hindi siya kayang patayin ng mga tao. Maalala niyo, maraming beses na naiwasan ng Panginoon Kristo yung pagpatay sa kanya ng mga tao. Nagtago siya, nag-conceal siya, meron siyang tinagusang bato, tas lumabas sa templo, hindi siya nakita. So, anong ibig sabihin nito? Yung power ng Panginoon na yun, although yung kanyang divinity o yung divine nature niya ay nandun pa rin, subalit para pagalingin yung isang may sakit. Para pagalingin. Hindi para ang Panginoong Jesucristo yung katawan niya ay hindi mahuli at mapuksa ng mga makasalanan, kundi para pagalingin. So Jesus Christ still have the power. But what the Bible says, He never intended to use His own divine power para siya ay hindi maaresto o mapatay. So sa pagpapagaling, nagpagaling siya, ginamit niya ang kanyang divinity. At ginamit niya ang kanyang divinity, how? When He forgave yung sinner, yung isang magnanakaw sa kanan niya, na kasamang dalawang ipinakong kasama niya. Pinatawad niya sa kasalanan. Dahil ang Diyos lang nagpapatawad ng kasalanan, hindi ang tao. Hindi ang tao. Hindi ang Papa sa Roma. Hindi ang sino man. Only God can forgive sin. So, nung si Jesus Christ nakapako sa krus as a sacrifice offering o as a sinner sa mata ng mga tao, He forgave the one who believes in Him, yung isang makasalanan na magnanakaw. Ibig sabihin nito na yung divine nature ng Panginoon ay nandun pa rin. Pero hindi yung naipakong divine nature niya, kasi nga He surrendered Himself nga sa mga tao para magawa nilang gusto nilang gawin sa Panginoong Jesucristo dun sa kanyang physical body na siyang tinatawag na offering o sacrifice offering.
Pinatawad ng Panginoon yung pananampalataya ng lalaki na yon na makakarating siya sa paraiso kasama niya. Yung tinatawag na divine nature na para hindi mamatay ang Panginoon ay umalis doon sa katawan ng Panginoong Jesucristo at nanatili sa Kanya yung tinatawag na human nature na sinless, faultless. At dahil sa Panginoong Jesucristo ay siyang tagapagligtas, tagapamagitan, pinatawad niya yung isang makasalanang magnanakaw na yun na nanumbalik sa Kanya. Kaya dito na Jesus said, na glorify me together with yourself with the glory which I had with you before the world was. Glorified. He was glorified by the Father. Yung doksaso. Kaya sabi ng Panginoon, John 13:31, now the Son of Man is glorified. It's past tense na. Na-glorified na siya ng Ama. Now the Son of Man is glorified and God is glorified in Him. Completed na yung ano nila. Yung tinatawag na salvation na promise ng mga tao, it all completed na. Handa nang harapin ng Panginoon yung cross of Calvary. Kaya Jesus said in John 14:13 also, Jesus said, if we worship or praise Him, Jesus said, if we worship, praise Him, the Father is the one to be glorified. Ang Amang dapat maluwalhati at mapuri. If we worship, ang sabi rito, if we worship Him, kung si Jesus Christ ay i-worship natin, ang Ama, the Father is the one na nag-glorify natin to our worship through our Lord Jesus Christ sa pamamagitan niya. Because Jesus said, whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. So, makikita natin may be glorified in the Son. Para maluwalhati ang Diyos Ama, ay si Kristo ang dapat nating sambahin at kilalanin at luwalhatiin na wala ng iba. Pag sinamba ninyo ang Panginoon sa Kristo, pag sinamba natin, niluwalhati, pinuri, tinanggap sa ating buhay, ang tinatanggap natin ay yung Ama. Dapat sapagkat si Jesus Christ ang tinatawag na the image of the invisible God. Si Jesus Christ. Kaya makikita natin sa langit, nakita rin ni John the Beloved sa Revelation, na yung animoy anak ng tao, Son of Man, at yung Diyos mismo na nasa liwanag, na maliwanag na nagliliwanag, ay nag-merge, nag-converge sila, nag-isa. Sapagkat isa lang yung trono na nasa langit, hindi tatlo. Kaya makikita nyo, yung Espiritu Santo, nandun din sa trono, at yung si Jesus Christ na animoy tao, na silhouette na lang nakikita sapagkat glorified body na siya, at yung Ama, as light, nag-merge na sila. So, isa lang yung nakaupo sa trono. Bumalik na sila sa tunay nilang tinatawag na original na kalagayan na one God, one Godhead, pero sila ay tinatawag na exist in three persons. Nag-exist. Kaya sabi rito, si Jesus Christ, ang sabi ng Ephesians chapter 5 verse 23. Eto. Sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Ephesus 5:23, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Meaning ang lalaki ang head ng kanyang asawa. Meaning siya ang utak ng lahat. Subalit tandaan ninyo ang mga babae ang magagaling sa tinatawag na managing o pagmamanage. Ito dahil ito'y tinatawag na biblical and spiritual matters ay yung lalaki ang head ng kanyang asawa, siyang namumuno, siyang nagpaplano. Pero syempre kasama yung babae, kung talaga mag-asawa sila, kasama sa pagpaplano nag-uusap sila. Pero hinalin tulad yun na head of the family, yung man, ang ulo ng tahanan ay ang asawang lalaki. Ang sabi rito na tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia. Ano yung iglesia ang binabanggit na to? Ito yung sinabi ng Panginoon kay Apostol Pedro na sa pananampalataya ng isang tao ay itatatag ng Diyos ang kanyang iglesia sa kanya.
So yung iglesia na yung building ba? Hindi. Ito sabi, itutuloy ko. Sapagkat ang lalaking ulo ng kanyang asawa, Ephesians 5:23, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. So makikita natin yung katawan ng ulo na yon, si Kristo yung ulo ng iglesia, at yung katawan ng ulo na yon na tinatawag na iglesia ay katawan ng Panginoon. Hindi building, hindi nare-rehistro, at hindi ito isang tinatawag na grupo o samahan ng mga tao na pumunta sa Security Exchange Commission at nagrehistro. At hindi rin ito yung mga nagrarally at nagbabalak voting ng mga tao. Ang sabi rito, yung katawan na yon na siyang iglesia ng Panginoon, na kanyang katawan, at siyang tagapagligtas nito. Si Kristo ang tagapagligtas ng katawan, ng iglesia, ng mga lupo ng mga taong nanampalataya. At yung katawan na yon, kaya sabi ng Panginoon, di ba, gibain ninyo ang templong ito na kanyang katawan at itatayo ko muli sa ikatlong araw. Hindi naunawa ng ibang tao yon, yung sinabi ng Panginoon ng mga hindi naunawa ng mga Hudyo. Makikita natin dito na si Jesus Christ ang head of the church, which is His body, lupon ng mga mananampalataya. Hindi na naririto sa lupang ito. Kung ang iglesia na katawan ng Panginoon ay nandito sa lupa, umakit na nga ang Panginoon na nung umakit siya, nasa na ngayong iglesia? Wala rito sa lupa kundi nasa langit. Ang mga taong nananampalataya sa Kanya ay nadadagdag doon sa Kanyang iglesia na nasa langit mismo. Wala dito sa lupa. Yung mga nasa lupa ngayon ay tinatawag diyan ay mga religion. And we know in the last days, God will going to destroy all of the religions of the earth. Kaya sabi rito na si Jesus Christ, ang head of the church, na kanyang katawan, at siyang tagapagligtas nito. So yung head, tagapagligtas. Pag inalis si Kristo bilang tagapagligtas, at sinasabi nila na kapag nagpamiyembro ka sa amin, sinasabi nila na ang sino mang papasok at magiging iglesia ni Kristo ay maliligtas. Hindi ho Si Kristo nga ang tagapagligtas, yung ulo. Kapag inalis si Kristo na ulo ng katawan ng siyang iglesia, ay anong mangyayari? Mawawalan sila ng tagapagligtas. At kapag ipinalit yung ibang ulo, halimbawa yung founder ang inilagay, di lalong walang kaligtasan. Ang mga tao, ang mangyayari ay tinatawag na katawang pugot ang ulo. So makikita natin na hindi pwedeng idikit yung ulo ng isang tao sa katawan ni Kristo. Hindi po pwede kahit yung mga eksperimento, di ba? Ulo ng aso, ididikit mo sa ibang katawan ng aso. Hindi mabubuhay ang mga animals na ganon. So hindi po pwedeng transplant. Yung ulo ng isang makasalanang tao, ilalagay doon sa katawan ni Kristo na siyang iglesia bilang pinuno, hindi po pwede, walang kaligtasan doon. Kaya dapat si Jesus Christ na ulo at siyang katawan din, yung katawan ay siyang may-ari, ay siya lamang ang talagang tagapagligtas. Yung mga unang mga tumanggap sa Panginoon na tinatawag na mga bahagi o naging iglesia, ay ang mga alagad natural. Magbibigay lamang ako ng ilang example na ano ang pagkakilala ng mga alagad kay Kristo, although sila ay napabilang na sa tinatawag na iglesia, galing sa Greek word na ekklesia. Ek mean to call, ekklesia, to call out from the darkness. Ayun ang ibig sabihin nun. Inilagay sa tunay na katawan, which is the body of Christ. Yung katawan ng Panginoon Kristo. Ito ay hindi lang metaphor, kundi ito'y isang tinatawag na hulmang kaugnayan sa tunay na pangyayari, sa tunay na revelasyon ng Diyos. Na tayo ay kapag tumanggap sa Panginoon na siya ang ulo, ay nagiging kabahagi tayo ng kanyang katawan. Nagagrafted tayo parang puno, parang mga sanga, ginagraft tayo sa pinaka-vine, sa pinakakatawan
na siyang Panginoong Jesucristo. So nagkakaroon ng sanga-sanga at tayo yung mga sanga. Ngayon ang explanation na ginawa ng Panginoon nung siya ay nag-ministry dito sa lupa. Dito, makikita natin si Apostol, maging si Apostol Pablo, Apostol Pedro, o mangilan-ngilan, halos mangilan-ngilan na lang ang sasabihin ko. Sa Aklat ng Mga Gawa, sa Kabanata 1 hanggang from verse 9 hanggang 10, sinabi ni Apostol, sinabi ng mga sumulat, ang sumulat dito ay si Lucas, sa Aklat ng Mga Gawa. Ang sabi, sa verse 1 hanggang, ulitin ko, Kabanata 1, talata 9 hanggang 11, Acts chapter 1 verse 9 hanggang 11. Ang sabi rito, Tagalogin ko, pagkasabi nito, nung umakyat ang Panginoon sa langit ito, pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit, habang ang mga alagad ay nakatingin sa Kanya. At natakpan siya ng ulap. Si Jesus ay natakpan ng ulap. Sa verse 10, sila'y nakatitig sa langit habang siya inaakyat sa langit. Walang ano-ano'y dalawang lalaking nakaputi ang lumitaw sa tabi nila. Sa verse 11, sabi nila, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. So this same Jesus na umakyat sa langit at muling magbabalik sa ikalawang beses, ay siya pa rin yung Jesus na siyang ulo ng kanyang katawan, na kanyang iglesia, yung mga lupo ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo, anumang lahi ng tao, anumang kulay ng tao, lahat ng tumanggap at nagkumpisal at tumanggap at kumilala sa Panginoon Jesucristo ay nagiging kabahagi ng kanyang katawan, nagiging isa sa katawan. Sabi rito ng anghel, mga anghel ng Diyos, etong Jesus na ito na inakyat sa langit sa pamamagitan ng ulap ng alapaap ay muling magbabalik sa manner, the same manner that when He come up to heaven, na ganung manner din. So, darating si Jesus Christ, hindi sakay ng UFO, hindi sakay ng spaceship, hindi sakay ng eroplano. Darating si Jesus Christ, nasa mga alapaap, ang sabi ng Biblia. Si Apostol Pedro ay una niya na sinabi na sa ang Panginoon Jesucristo ang Son of the Living God. Siya ang tagapagligtas. Sa 2 Peter chapter 1 verse 1, etong sinabi ng Apostol Pedro na sa sulat niya, yung kanyang tinatawag na paunang bati. Ang sabi niya, our God and Savior, pinangalanan niya, our God and Savior, Jesus Christ. The God of Apostle Peter, not the God of the Jewish people religion o yung mga religious Sanhedrin. Ang God ni Apostol Pedro na ipinakilala at pinaliwanag ng Panginoon Jesucristo nung kasama niya nagmi-ministry ay ano? Our God and Savior, Jesus Christ. Apostle Peter said that. Na si Jesus Christ ay ang kanyang God and Savior. So si Jesus Christ bilang ulo ng iglesia ay siya ay Diyos at tagapagligtas. Hindi tao lang. Hindi pugot ang katawan o ang iglesia ng Panginoon at ipapalit ng ibang tao yung ulo ng mga founder nila na mga makasalanan. Hindi ho yun. Hindi yon ang biblical na kaligtasan. Ang ulo ng iglesia na siyang katawan ng Panginoon ay si Jesus Christ na ano? God and Savior. Our God and Savior Jesus Christ. Siya ang head of the church. Sa John chapter 20 verse 28, si Thomas din, isa sa mga alagad. So, nakakadalawang alagad na tayo. Si Thomas naman, nung hindi siya naniniwala na si Jesus ay muling nabuhay, lumitaw ang Panginoon, nagpakita.
nakita ng lahat. Ang sabi, Tomas, lagay mo yung kamay mo sa tagiliran ko. Kasi yung kamay, yung wakwak sa tagiliran, kayang ipasok yung kamay kasi sibat yun. Ang sibat ng mga Roman soldier ay malalapad. Meron silang sibat na yung parang pang wakwak ng laman, tsaka matutulis. Yung ginamit ng mga Roman soldier sa Panginoon, yung parang oblong yung dulo, pero malapad. Parang pangtira ng mga whale, ng mga balyena. Parang ganun ang dinali sa kanya. Kaya tusok yung talaga tagiliran niya. Sabi, ipasok mo yung kamay mo sa mga sugat ko. Ibig sabihin, kasya yung kamay. And sabi rito, John chapter 20 verse 28. At sabi, yung daliri mo, ilusot mo doon sa butas ng mga pako sa kamay ng Panginoon. Nakita ni Thomas. Anong sabi niya? And Thomas answered, John 20 verse 28, and Thomas answered and said to him, My Lord and my God. He called and confessed Jesus as Lord and God. Did Jesus Christ corrected him like, no, Thomas, no. I'm not the God. I'm not God. I'm not God. You can call me Lord, small letter L, Lord, but I'm not God also. No, hindi. Ano sabi ng Panginoon? You see, you believe because you see. Ang sabi ng Panginoon, di ba? Blessed are those who believe and yet hindi pa ako nakikita pero nananampalataya sa akin. Kaya dito sinabi ni Apostle Thomas, My Lord and my God. Did Christ ever said, don't call me God? No, because Christ is the living God. Acts chapter 2 verse 32. Si Peter minention niya ang Panginoon sa sentence na isinulat ni Luke. Anong sabi niya? Nung nangaral siya sa Acts chapter 2 verse 32, basahin niyo ron na kayo na bahalang sa Acts chapter 2 nung nag-preach siya. He said to Jesus Christ, he said to the people, who is Jesus Christ? Ang sabi niya, this Jesus God. Itong Jesus na Diyos. Ayun ang sa Tagalog nun. Basahin niyo, this Jesus God. Marami kasing mga nagbabasa, nilalampasan lang to. Pero sinabi ni Apostol Pedro na this Jesus God, he called Jesus God. Just like saying, this man God. Because Jesus Christ is a man and also he is a God. He is the God of all creation na sa pasimula pa lamang. Kasi nga nagkatawang tao yung Diyos, yung salita na nagkatawang tao. This Jesus God, he said, and he also mentioned the Trinity, the three persons in his preaching doon sa Acts chapter 2. And Acts chapter 3 verse 14, Apostle Peter called Jesus the Holy One. Only God is the Holy One. Is the Holy One. The Holy One of Israel is God. The God of those Sanhedrin o yung mga tinatang na religious leader ay they're not the same God na kinikilala ng mga Old Testament prophets. Dito si Apostol Pedro, sinabi niya na Jesus is the Holy One na siyang sinabi rin ni Prophet Isaiah sa chapter 40 verse 25. Sabi ng Diyos sa mga Israelites, sa mga tao, through Prophet Isaiah, to whom then will you like me, or to whom shall I be equal? God said, says the Holy One. So, yung nagsalita nito, na kanina nyo ako maikukumpara at magiging katulad, sabi ng Holy One, ng banal, na nag-iisang banal, Holy One. So, Jesus Christ is the Holy One according to Apostle Peter. The Holy One. Jesus, the Holy One. At ganun din na sinabi ng Isaiah 40 verse 25, Isaiah 43 verse 15. And then God said, Isaiah quoted it, and then God said, I am the Lord, your Holy One, the Creator. So Jesus Christ, if He is the Holy One, and if Jesus Christ is the Holy One, He is the same Holy One doon sa Isaiah 43 verse 15, I am the Lord, because Jesus Christ said, I am the Lord.
na sinabi ni Thomas, at yung Lord na yun ay transliterated from the tinatawag na tetragrammaton na YHWH, meaning yun ay tinatawag na who was and is, at yung tinatawag na nanggaling sa salitang I am, capital I, capital A, capital M, I am, na siyang pinakilala ng Panginoon sa mga tao kung sino siya. He said, I am. Before Abraham was born, I am. Kaya malinaw na ang Holy One na sinasabi sa Isaiah at yung Holy One na hindi lang sa Book of Isaiah, pati sa Exodus, lahat sa Old Testament, yung sinasabi ni Apostle Pedro sa pangangaral niya, sa evangelism na ginawa niya, ay he mentioned that Jesus Christ, this Jesus God, which is also Jesus the Holy One. Kaya dito, sa 1 John 2:20, ang sabi sa atin ni John the Beloved, but you have an anointing from the Holy One. Sinabi niya, lahat tayong nanampalataya sa Panginoon, you have an anointing from the Holy One. And you know all things. Alam niyo na ang lahat ng bagay. Kung sino yung Holy One na yon, Jesus Christ is the Holy One. He is the Holy One. Mga kapatid, marami sa Biblia, from Old Testament hanggang sa pinakasulok ng Revelation ng Apocalypse, Jesus, the Word of the living God, became man, became flesh, became human. And this Jesus, siya ay sinless, faultless. He is perfect and pure because yung tinatawag na as a Lamb of God, He is perfect and pure. Subalit nagdodwell sa Kanya ang divine nature doon sa nag-iisang tinatawag na Son of Man called Jesus, Yeshua, na pinanganak sa Bethlehem. Nagdodwell sa Kanya. Subalit nung siya ay inaresto sa Gethsemane, He never used anymore yung divine nature niya to evade arrest and to avoid death on the Calvary. Yung pagpatak ng luha niya tsaka mga dugo yun ay simbolo na yung divine nature ay nag-separate sa Kanya because we cannot crucify the divine God. We cannot. But because of Jesus Christ, tinatawag na yung kanyang pagmamahal sa tao, last miracle na ginawa niya when He healed Malcolm ear, ibinalik yung naputol na tenga. Kung si Mike Tyson man kinagat yung tenga ni Evander Holyfield ay hindi na maibalik, ito ay tinaga yung tenga, buong tenga natapyas at pinulot ng Panginoon. At kung may lupa-lupa man yun, ay siguro ay winagwag niya sabay dinikit. At biglang naghilom yung kanyang tenga, dumikit. That was the last miracle na ginawa ng Panginoon. Uses what? Uses His own tinatawag na compassion sa tao. Yung kanyang divine nature ay wala doon sa katawan kasi hindi maipapako ang Panginoong Jesucristo. Yung kanyang divine nature ay doon pa lang sa Gethsemane ay hindi niya naginamit yun. Although hindi niya naginamit Jesus Christ as a sinless, pure na tinatawag na Son of Man, yung kanyang human side nature, and through that holiness na nasa Kanya, ay He cured yung nagkaroon ng damage sa tenga na yon. Sapagkat He can heal people sa kanilang mga tinatawag na karamdaman, pero last miracle ng Panginoon yon na ginawa. For the very last time, yung kanyang divinity, yung kanyang tinatawag na healing power ay nandun. Last na ginamit niya. At nung last
na ginamit niya yung kanya tinatawag na yung divine nature niya na pinatawad niya yung isang makasalanan na nakapako sa krus. Na pinatawad niya sa kasalanan. Only God can forgive sin. Only God can forgive sin. Makikita natin, doon sa Gethsemane, nag-decide ang Panginoon na hindi niya gamitin ultimately yung kanyang divine nature kasi hindi nga siya maipapako, hindi nga siya mahuhuli at hindi siya magpapahuli. At ang nangyari ay hinawakan na siya ng mga taong makasalanan, ginapo siya, kinadenahan at hinagupit. At doon naranasan ng Panginoon yung tinatawag na trato sa kanya ng mga makasalanan tao. At yung kanyang tinatawag na human nature na yon as a meek, as a lamb of God, ay nasa kanya. Hindi niya na ginamit yung kanyang divine nature, divine power. Ginamit niya yung kanyang divine power sa dalawang pagkakataon lang. Pero yung divine power na yon na para hulihin siya ay hindi niya ginamit sa sarili niya. Gumamit lang siya ng kanyang tinatawag na power to heal yung isang nasugatan at yung power to forgive sin, yung isang makasalanan doon sa nakapako. At yun lang po ang nakarecord. Makikita natin, kaya wag natin sasabihin na ang Panginoon Kristo ay hindi Diyos. Siya'y Diyos. Siya ang mga binanggit ng Biblia mula pa nung una ay Diyos. Tulad ng mga wise men nung makita ang Panginoon sa pasapsapan, they worship the child. Diyos lamang po ang dapat sambahin at sambahin. Diyos lamang dapat ang ating maging ulo at pinuno ng ating mga buhay. Hindi ang tao. Hindi ang founder ng anumang religion, sapagkat kung gano'n ang mangyayari ay si Satanas ang sinasamba ng mga taong gano'n. Si Jesus Christ, He is the same yesterday, same God. Yesterday, today, same God. And forever, and the coming future pa. Same God. Muli, Brother J. ito ng kayo kay pananampalatay katotohanan. Tanggapin ninyo ang Panginoon sa inyong buhay araw-araw. Lagi-lagi na alalahanin ng Panginoon. Ang dalangin ko sa inyo ay kayo pagpalain ng Panginoon. Ibigay natin ang luwalhati sa Panginoon. At patuloy po kayo sa pagtitiwala sa Kanya. Anumang delubyo ng buhay ay malalampasan natin yan sa pangalan at tulong ng Panginoon. Marami po salamat. To God be the glory in Jesus' name. And everybody say, Amen and Amen. God bless po sa inyo lahat.